Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,262 subscribers. Thank you so much, guys. Malapit na tayo sa 9,000 subscribers milestones. And I believe this is not impossible with your help, of course. Thank you so much. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, sige, pag-usapan po natin today ay yung ano po, um, yung kay malapitan, no? Yung malapitan. Okay, kasi po, ang titulo po natin dito ay You Cannot Put Malapitan Down. Okay, ayan. You cannot put down a good man, sabi nga, di ba? You can never put good leaders down. Okay, no? Bakit kaya? No, hindi ko rin alam. No, pero si Malapitan ay congressman na ngayon. Dati pong mayor yan, 3 termino. Ang anak niya po ay si Ayong Malapitan na taga Caloocan City at ngayon ay tatakbo bilang alkalde ng Caloocan City at ngayon ay incumbent na mayor. Okay, makakalaban nilang matindi ngayon ay talagang susubukan ni dating Senador Trillanes na tapatan sila at talunin sila at kakalabanin sila sa darating na eleksyon. Okay, sino kaya ang manalo? Sa kabilang banda po ay may mga ugong-ugong at may mga kaso na ikinahaharap, no? Ikinahaharap ng mga malapitan, specifically si Oscar Oca Malapitan, no? And sometime last bago mag 2022 election, nagsimulang maglabasan ng mga negatibo at mga kaso, mga ulat laban sa mga malapitan ng Caloocan City, no? Iba't ibang mga paninira at ipinararatang na sa nooy alkalde ng Caloocan na si Mayor Oscar Oca Malapitan at ngayon naman ay 1st District Representative Congressman Dale Along Malapitan nung dati, no? Ngayon, nagpalitan yan ganyan, no? Nagpalitan sila noong 2022, no? Ang daming kaso, no? Ang kaso sa korte para magmukhang lehitimo ang mga ibinabatong issue sa kanila, no? Sa mga nauna pang eleksyon ay ganito rin ang mga paraan ng mga senaryo na biglang may sumusulpot na nagsasampa ng kaso laban sa mga malapitan na hindi naman maitagong pawang kalaban sa politika ng lungsod. Okay? Mas maganda siguro kung mga kakampi nila o kaya ay mga ordinaryong Pilipino ang nagsasampa ng mga kaso sa malapitan. Naulit na naman ang mga pangyayari nito noong Hulyo 16 lang, no? Araw ng Miyerkules nang sumulpot si dating Caloocan City Mayor Ray Malonzo sa Office of the Ombudsman at ipinagharap ng reklamo ang city's 1st District Representative, no? Para sa kaalaman ng kabataan, si Malonzo ay 3-term mayor mula noong 1992, ay ilang beses nagtanghang bumalik, no, sa pwesto, subalit laging talo ito, laging olats. Kaya alam ko na gets nyo na kaagad, no, ang mga motibo ng ating dating mayor. No, ang reklamo ni Malonzo ay nilulumot na issue dahil nabigyan na ng clearance si Oca, ngunit muling hinugot sa lumang paol para sa muling pagbuhay ng demolition job. Demolition job nga kaya ng mga hirap makabukon sa mga talunang politiko. Ang hirap po sa mga politiko, no, pagkatapos ng kanilang termino, no, pag sila ay walang nagawa naman talaga, ay mahirap na po silang makabalik, no? Sina Malonzo, ex-mayor Rico Echeverry at dating Representative Ega Irice ay mga kilalang political personality sa lungsod na ilang beses tinangka ang pinakamataas na pwesto sa City Hall pero hindi pinalad dahil pinili ng mga batang kangkalu ang mga malapitan kangkalu, no? Sige, tingnan natin, no? Ilang araw pa lamang ang nakakaraan, di natin alam kung sino ang nagtulak sa Kumunoy Este, nagudyok kay dating Senador Antonio Sani Trillanes na muling lumangoy sa politika dahil nagdeklara na itong tatakbo sa
alkalde ng Caloocan sa darating na May 2025 midterm elections. Ang tanong, manalo kaya si Sunny Trillanes sa mga malapitan? Ang pangalawang tanong, sino ang tatakbo na malapitan sa darating na eleksyon ng pagka-mayor? So, malapitan ba ng congressman ngayon? O naman si Dale malapitan ng mayor ngayon? O magpapalit sila ng posisyon? Ating abangan yan. Sa resulta ng pinakahuling survey ng isang reputable pollster, sino ang pollster? Ano ang pollster? SWS ba yan? Pulse Asia ba yan? Ano ba yan? Kumain ng alikabok na sa milya-milyang layo ang agwat ng dating two leader sa nakuhang 9% rating kumpara sa 85% ni Mayor Along Malapitan. May katotohanan kaya ito? What else is new? Magsimula ng mga giban sa Caloocan, diminution job pa rin, pamor sa mga malapitan. Pero ika nga, you cannot put down good men. Okay. Nakuha niyo po ba? Kaya, sino po ba ang ano? Sino muna po tayo? Kaya alam mo, may mga issue din po ang mga malapitan. May mga issue din ang mga Trillanes. Kayo po ba? Sino po ba ang gusto nyo? No? Malapitan? Trillanes? O baka tatakbo ito si Egay Irice? O tatakbo naman kaya si Malonzo? Ating abangan yan mga kababayan ko. No? Nakakapanabik ang Caloocan. Ang politika ng Caloocan. Kahit naman sino sana ang tumakbo, kung kahit sino naman ang manalo, ay dapat mapaayos ng gusto ang Caloocan City. Hindi ang SMSF, kundi lahat ng mga kalsada dyan ay maiayos, lahat ng serbisyo publiko ay maibigay sa mga taga-Caloocan na walang sinisino-sino at walang sinasanto. Kumbaga, ay ito yung posisyon ng ating abang lingkod na ang pagpupubliko serbisyo ay dapat walang pinipiling lugar at walang pinipiling tao, kumbaga. No? Kung Trillanes ka man, dapat mapagsilbi. Pero papansin po natin kay dati Senador Antonio Sunny Trillanes ay yung pagpupunta at pag-iikot niya sa Caloocan ay nasa likod niya ay may mga bigas, no? May mga dilata. Bakit po ganun? Are you trying to buy the votes of the public in Caloocan? Tapos naman, itong malapitan naman, ay talaga namang hindi sila nagpapahuli. Dahil nga naman, ay bawat proyekto na pinapasinayanan nila, ay nagkakaroon pa ng mga blessings, kumbaga. Okay po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman upang we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.